Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Mabilis na tumingin ang mga cultivator na nanunood patungo sa gitna ng larangan ng digmaan. Ang kanilang paningin ay nahadlangan, hindi makita ang anumang malinaw, ngunit malinaw na nanalo ang Evil Sky Pavilion. Gaano kalakas talaga ang Evil Sky Pavilion? Kahit wala ang una at pangalawang disipulo, walang makakayanig dito. Napakalakas. Sa pagsaksi sa labanang ito, maipagmamalaki ko ito sa mga henerasyon sa aking nayon. Pagkatapos makita ang labanang ito, malamang na hindi natatakas ang asawa ko kasama ang iba. Tatay, kung ang iyong espiritu ay nasa langit, maaari ka nang magpahinga. Maliit na bata, hindi pa patay ang iyong tatay. Habang nag-uusap ang lahat ng may kasiglahan, isang berdeng-robed swordsman, nakapamulsa, ang casual na naglakad dito. Kapatid, delikado dyan, huwag kang pumunta. Si Yu Shangrong, na may kalmadong ekspresyon, ay tumingin sa alikabok at usok mula sa labanan at nagsabi ng ilang salita, "Salamat, kapatid. Tila huli ka na, napalampas mo ang kahangahangang labanan na iyon." Sayang, ako ay isa sa mga saksi, hindi man lang ako kumurap. Nakita mo ba ang lumilipad na karwahe na iyon? Galing iyon sa Evil Sky Pavilion, ang master ng Evil Sky Pavilion. Sa isang galaw ng subduong Demon 18 Palms, binubuksan ang kalangitan, pagkatapos ay isa pang suntok, Jade Maiden Shining. Tumigil ka sa pagmamayabang. Malinaw na pagtawag iyon sa libu-libong Diyos at Buddha, nagdadala ng milyon-milyong kulog, nagkakalat ng mga demon souls. Hindi pinansin ni Yu Shangrong ang masiglang talakayan sa paligid niya. Hindi ko inaasahan na magiging ganoon kalakas ang Evil Sky Pavilion. Hindi pa umaalis ang una at pangalawang disipulo ng Evil Sky Pavilion, gaano kaganda iyon. Ngayon, nananatili ang kanilang kaluwalhatian. Nang marinig ito, magalang siyang tumanggo ng bahagya, "Salamat sa papuri." Salamat. Nababaliw ba ang taong ito? Habang nagtataka ang nanunood, biglang sumigaw ang mga tao, bumabalik ang cloud-piercing flying chariot. Mas mabuting tumakbo tayo ng mabilis. Kahit sinong demonyo mula sa Evil Sky Pavilion ay kayang puksain tayo. Sa sandaling ito, karamihan sa alikabok ay hamupa na, at unti-unting bumuti ang visibility. Nakatayo si Lasho sa harap ng lumilipad na karwahe, tinatanaw ang paligid. Hanapin si Elder Ha. Nang marinig ito, mabilis na lumundag si Naming Shirin at Duan Mushi mula sa karwahe upang hanapin. Malubhang nasira ang larangan ng digmaan, at ang mga lugar na apektado ng pagsabog ay lalong sunog. Hindi dapat lumayo si Elder Ha. Hindi ordinaryong tao si Lu Sharon. Natatakot ako na baka hindi siya kayanin ni Elder Ha. Ang 6 Union Seal ni Elder Ha ay nagpakita na ng ika-9 na karakter. Ang 13 sword energies ni Lu Sharon ay malamang na walang masyadong magagawa, puro babbog lang. Kung ako si Lu Sharon, dahan-dahan ko siyang papagod. Habang naghahanap at nag-uusap ang dalawa, biglang umabot sa kanilang tainga ang isang tunog ng langit-ngit. Mabilis na lumapit si Ming Shirin sa pinagmulan ng tunog, at mula sa isang tambak ng sunog na putik, biglang umunat ang isang bagbog na kamay, na nagdulot ng malaking takot kay Ming Shirin. Nanlambot ang kanyang mga binti, kumapit kay Duan Mushi, ayaw bumitaw. Parang zombie na bumabangon mula sa patay. Walang awang sinipa siya ni Duan Mushi, anong kaguluhan iyan? Tiningnan ni Ming Shirin ang braso at nagsimulang mag-isip, sino ang makakaligtas sa ganoong kalakas na energy field? Si Pan Shou kaya, ang kanyang dalawang subordinate, sina Yu Chong at Denang Yan Hong, ay walang kakayahang ganoon. Iniisip ito, mabilis niyang hinugot ang kanyang sandata, "Master, ang taong ito ay malamang si Pan Shou. Matigas ang kanyang buhay. Hindi na kailangang kumilos ang master, papatayin ko siya." Ang gayong kakilakilabot na kaaway ay dapat harapin ng may pag-iingat. Umiling si Duan Mushi, hindi sumasang-ayon, ang pang-aapi sa mahina, iyan ang pinakamahusay mong ginagawa. Nang makita siyang akmang kikilos, nag-utos si Lasho, linisin iyan. Medyo naguluhan si Ming Shirin, narinig niyang nagpaalala si Duan Mushi, inuutusan ka ng master na linisin iyan at tingnan. Bagaman nag-aatubili, hindi nang ahas si Ming Shirin na sumuway sa master,
at nagsimula lamang maghukay ayon sa utos. Sayang, kung mapapatay ko ang gayong malakas na kalaban, sino ang mangangahas na maliitin ang aking pangalan sa hinaharap? Hindi nagtagal, nalinas ang sunog na lupa sa paligid ng braso, na nagpapakita ng isang katawan na naging uling sa ilalim ng mataas na temperatura, ngunit nakikilala pa rin bilang si Pancho. Isang himala na nakaligtas siya sa pagsabog. Sinulyapan nito ni Lasho, at pagkatapos ay ipinaliwanag, may isang pamamaraan na tinatawag na blood escape, na gumagamit ng dekada ng buhay at essence blood bilang kapalit, na nag-aalis ng lahat ng kapangyarihan mula sa dantian at dagat ng chi upang bumuo ng malapit na proteksyon. Paulit-ulit na tumango si Panzong nang marinig ito, ngunit ang mga kahihinatnan ng paggamit ng blood escape technique ay malubha. Kung nasira ang dantian at dagat ng chi, maaaring mawasak ang paglilinang ng isang tao. Bakit niya gagawin iyon? Panloob na nag-click si Ming Shirin ng kanyang dila, para sa isang cultivator, ang paggamit ng blood escape ay iligtas ng kanilang buhay, ngunit kung nasira ang kanilang paglilinang, ano ang silbi ng mabuhay? Sa sandaling ito, biglang gumalaw ang katawan ni Pancho. Nagulat, itinaas muli ni Ming Shirin ang kanyang separation hook. Master, buhay siya, ngunit napakahina niya ngayon. Ito ang perpektong oras para patayin siya. Walang kahirap-hirap. Ako ang pinakamahusay sa pagsasamantala sa kapahamakan ng iba. Binigyan siya ni Duan Mushi ng mapanuyang tingin. Umiling si Lasho, si Pancho, na gumawa ng kasamaan sa buong buhay niya, ay hindi inaasahan na magtatapos ng ganito. Malamang na pinili niya iyon dahil ayaw niyang mamatay na may mga hindi nalutas na sama ng loob. Umalangaw si Panzong ng pagsang-ayon, malamang na gustong makita ni Pancho na mamatay si Molly gamit ang kanyang sariling mga mata. Ang sama ng loob na iyon ang nagpapanatili sa kanya na buhay. Tutuperin ba natin ang kanyang hiling? Isang hangarin lang iyon. Sa tingin ba nila ang Evil Sky Pavilion ay isang kawang gawa? Sabi ni Ming Shirin, pagkatapos ay isang itinaas ang kanyang separation hook, gustong kumilos, bago siya mamatay, gusto ko siyang tapusin sa isang suntok, na magpapalakas sa aking reputasyon ng husto. Hindi na matiis ni Duan Mushi at mabilis siyang hinayla pabalik. Pang-apat na kapatid, ang prioridad ay hanapin muna si Elder Ha. Nag-aatubiling tumango si Ming Shirin, tama si pangatlong kapatid. Umabot sa kanilang tainga ang utos ni Lasho, dalhin siya pabalik sa Evil Sky Pavilion. Dahil si Pancho ay isang 8-leaf powerhouse, at labis siyang napupuot kay Molly, panatilihin natin siya. Bagaman hindi gusto ni Ming Shirin si Pancho, kailangan niyang sumunod sa utos ng master. Pagkatapos ay pinakilos niya ang kanyang primal energy upang protektahan ang puso at meridian ni Pancho. Nang lumitaw ang mga katangian ng Greenwood technique, unti-unting tumatag ang hininga ni Pancho. Pagkatapos ay dinala siya pabalik sa lumilipad na karwahe ni Ming Shirin. Nakatayo si Xiao Jiang ng mataas at nakatingin sa malayo, itinuro ang distansya at bumulalas, Elder Ha. Tumingin ang lahat sa direksyon ng boses at nakita si Huang Wuda na hinihila ang kanyang pagod na katawan, bumabalik sa pamamagitan ng hangin, ang kanyang mukha ay puno ng pagkabigo. Pagkatapos lumapag sa lumilipad na karwahe, lumapit si Ming Shirin at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Lu Sharon. Umiling si Huang Wuda, ang kanyang swordsmanship ay malalim, hindi ko siya malampasan. Bahagyang ngumiti si Lasho, ngunit hindi ka rin niya malampasan. Tumango si Huang Wuda, tabla. Kung gayon, nasaan si Lu Sharon? Tanong muli ni Ming Shirin. Sumagot si Huang Wuda ng may madilim na ekspresyon, umalis siya. Nang marinig ito, medyo nagalit si Ming Shirin, ang taong gustong patayin ng Evil Sky Pavilion, paano mo siya hinayaang umalis? Tutal, si Huang Wuda ay nagmula sa Cloud Sect, marahil hindi talaga tabla. Dahil sa kanyang kapwa miyembro ng sekta, posibleng pinakawalan niya siya. Tutal, walang nakakita nito gamit ang kanilang sariling mga mata, sino ang nakakaalam ng tunay na sitwasyon. Naintindihan din ni Huang Wuda ang puntong ito, ngunit hindi siya nag-alok ng depensa. Sa halip ay nanumpa kay Lasho, ang bawat salitang sinabi ko ay totoo. Kung hindi naniniwala ang Pavilion Master, handa akong tumanggap ng parusa. Nang walang pangalawang salita, si Ming Shirin, na nanggagalaiti sa galit,
ay kinuha ang kanyang club. Nagpapakamartir ako, nakita na ito ng aking master. Iwinagayway ni Lasho ang kanyang kamay at nagsalita, naniniwala ako sa iyo. Nagpapasalamat na lumuhad si Wawuda sa isang tuhod, salamat. Loyalty increased by 5 points. Nang marinig ang prompt, nasiyahan si Lasho, hinimas ang kanyang balbas, pabalik sa Evil Sky Pavilion. Pagkatapos, mabilis na umalis ang Cloud-Piercing Flying Chariot sa lugar. Sa oras na ito, sa malayong gubat, si Lu Sharon, na naghihingalo, ay nakasandal sa isang malaking puno, ganoon pala kalakas ang matandang iyon. Naubusan ako ng primal energy para sa pakikipaglaban. Ako, ang tanyag na Sword Saint, ay nasa ganitong kaawa-awang estado. Sapat na iyon, kanya-kanyang kapalaran. Habang inaayos niya ang kanyang kondisyon, biglang lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng berdeng robe, pagbati. Agad na naging alerto si Lu Sharon, sino ka? Bahagyang ngumiti ang lalaki na nakasuot ng berdeng robe, ako si Yan Rong. Nang marinig ang pangalang ito, pinagpawisan ng malamig si Lu Sharon, Sword Demon Yan Rong. Ipinag-krus ni Yan Rong ang kanyang mga braso, nakatingin sa malayong lumilipad na karwahe, isa lang itong walang laman na reputasyon, hindi karapat-dapat banggitin. Kinakabahang lumunok si Lu Sharon, mabilis na nagpapaliwanag, ginagawa ko lang ang utos ng pinuno ng aming sekta na linisin ang aming sekta. Wala akong intensyon na maging kaaway ng Evil Sky Pavilion. Umiling si Yan Rong matapos marinig ito, natatakot ka. Hindi ako natatakot. Hindi, natatakot ka, sabi ni Yan Rong, na may ngiting nakakurbo sa kanyang mga labi. Huwag kang mag-alala, hindi ko sasamantalahin ang iyong kahinaan. Dahil mahina ka, napakahina na medyo nakakabagot. Kaya papatayin kita sa loob ng 1 buwan. Nang marinig ang mga salita ni Yan Rong, lubos na naguluhan si Lu Sharon, anong klaseng loika ito? Maghintay ng 1 buwan para pumatay ng isang tao. Sabi nila ang mga demonyo ng Evil Sky Pavilion ay pumapatay ng walang kurap. Ibig sabihin ba nito ay mabubuhay pa ako ng 1 buwan? Nanatili si Yan Rong na nakapamulsa, ang boses ay mahinang nagsalita. Sa aking bayan, may isang halaman na tinatawag na fragrant blossom grass. Napakaikli ng buhay nito, tumutubo sa umaga at namamatay sa gabi. Mas mapalad ka kaysa sa fragrant blossom grass. Si Lu Sharon, na puno ng galit sa kanyang puso, ay hindi nang ahas na sumagot. Inilipat niya ang kanyang katawan, naghahandang umalis, hindi mo ako aatakihin mula sa likuran, di ba? Bahagyang ngumiti si Yan Rong, huwag kang matakot. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Lu Sharon, hindi ako natatakot. Sa aking mga taon ng paglilinang, hindi ako natakot sa sinuman. Dahil lang masyadong mahaba ang duelo kay Wawuda, labis akong napagod. Sa pagsasabi nito, dahan-dahan siyang naglakad palayo sa distansya. Pagkatapos ay nagpaalala si Yan Rong sa kanya, umaasa ako na hindi mo makakalimutan ang ating kasunduan. Sa loob ng 1 buwan, papatayin kita. Nang marinig ito, si Lu Sharon ay nagkaroon ng napakalubhang ekspresyon. Sa lahat ng mga taon na ito, ang taong pinakagusto kong iwasan na makaharap sa mga swordsman ay ang aking nakatatandang kapatid na si Lasho Changqing. Minsan kong tinanong si Lasho Changqing kung sino ang pinakagusto niyang iwasan na makaharap, at sumagot siya, ang Sword Demon. Hindi ko maalala na naglaban na sina Lasho Changqing at Sword Demon Yan Rong, ngunit ang mga salita ng aking kapatid ay palaging sineseryoso. Ang isang kalaban na kinatatakutan ni Lasho Changqing ay hindi dapat mas mababa sa kasanayan kaysa kay Lasho Changqing mismo. Kaya natural, hindi rin gustong harapin ni Lu Sharon ang Sword Demon. Ngumiti si Yan Rong nang walang pakialam, ang pagpatay ko sa iyo ay walang kinalaman sa iyo. Sa pagsasabi nito, nawala siya sa isang kisap mata. Pinanood ni Lu Sharon ang direksyon kung saan siya umalis, ang kanyang puso ay puno ng magkahalong damdamin.